Magandang araw sa inyong lahat. Ito po muli si Dr. Kasem. Sa panglimang segment ng episode na ito, pag-uusapan natin ang pagtukoy at paggamot sa mga pasyente na may problema sa nausea at vomiting. Una, tandaan natin na ang pag-handle ng acute at chronic nausea at vomiting ay maaaring magkaiba. Mas madalas na mas responsive ang vomiting kaysa nausea. Karaniwan, gamot ang ginagamit bilang treatment. Kapag pinag-uusapan natin ang drug therapy, kaunti lang ang high-quality studies na nagkukumpara sa efficacy ng iba't ibang gamot para sa pasyenteng may biglaang onset ng nausea at vomiting. Ang pinaka-common na sanhi nito ay ang acute gastroenteritis. Pero tandaan natin, depende pa rin sa preference ng pasyente, presyo, at safety ang pagpili ng tamang gamot. Sa mga gamot na tinatawag nating antiemetics at prokinetics, ito ang madalas na ginagamit. Una ay ang prochlorperazine. Mabisa ito sa acute nausea at vomiting tulad ng sa acute gastroenteritis. Pero may associated risks ito tulad ng hypotension at iba pang side effects. Pangalawa ay ang metoclopramide. Isa itong dopamine receptor antagonist na may antiemetic at prokinetic properties. Pero, may mga side effects ito kaya't kailangan itong bantayan. At pangatlo ay ang domperidone. Katulad ito ng metoclopramide pero mas kaunti ang side effects. May iba pang gamot na may prokinetic properties tulad ng erythromycin at bethanacol. Pero lagi nating tandaan na bago tayo magdesisyon sa gamot, kailangan nating alamin ang posibleng side effects nito. Ang serotonin antagonists naman ay mainstay treatment para sa acute emesis, lalo na sa mga pasyente na under chemotherapy. Sa mga pasyente naman na may cyclic vomiting syndrome, maaaring magresete ng antidepressants tulad ng amitriptyline. May iba pang approaches tulad ng gastric electrical stimulation at surgical therapy. Pero ang mga ito ay ginagamit lamang sa mga highly selected cases, at may kanya-kanyang risks at benefits. Sa huli, ang pinaka-importante ay ang pagkakaroon ng tamang impormasyon at paggabay sa ating mga pasyente. Hindi lahat ng treatments ay hiyang sa lahat, kaya't mahalaga ang mabuting komunikasyon at pangunawa sa bawat isa. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Sa susunod na episode, ating ay susummarize ang mga dapat tandaan sa nausea and vomiting sa adults. Hanggang sa muli. Huwag kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel.